So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, lang iba kundi Judge Jinan. Okay, Motos Battle tayo ulit. Katatapos lang natin reviewin yung ano nga ba yun? Katatapos lang, nakalimutan agad no? Hindi. Philos versus Casper. Uploaded na yun sa channel natin, pwede nyo panoorin. Tapos ngayon, balik tayo sa Motus at itong Eds versus Calix na to is request to ng ating viewers na si Jason Cabe. Shoutout Jason Cabe. Yung natitirang pilitin natin no na yung natitirang days sa October is mga Motus na request no. Try natin or ipilit natin kasi marami rin mga request dito na Motus. So feeling ko isisiksik ko na to dito sa October para pagdating ng November lahat ng request naman sa natitirang request sa flip top, yun naman yung uubusin natin, no? So, may darating na long weekend next week, hoping na maging updated na ako, kasi hindi na ako updated kailangan kong, ang daming nakalista dito, kailangan natin matapos yun, no? I think may 10 days na ako, kasi nakalib ako ng 3 araw, so 10 days, 27, 31, and 3, file ko ng lib yun para 10 days akong pahinga, at makakapag-focus sa, diba? And, yun, basta marami akong plano sa next week or starting sa Friday. So, let's see. Eds vs Calix. Shoutout Jason Cabe sa request mo na to. Ito para sa iyo to at sa lahat ng nag-aantay, no. Actually gusto ko talagang panoorin to pero walang time kasi inuuna ko yung mga battle sa flip top tsaka yung first and second round ng tournament sa Isabuhay 2023. Ngayon, ito na yung time, ito na yung araw para ma-review ko to. Shoutout Jason Cabe. Eds vs Calix. Let's go. Huli. Nanalo si Eds, pinili niya mauna. Unang banat kay Eds, maliptan na 2. Pakinggan natin laban to. Let's go! Yo! Nung laban niya kay Da Vinci, panay pang mamaliit to. Kahit yung kalaban, lugi na nako. Pues ako na bahala rito, paring Da Vinci. Pero buti nga sa'yo. Hindi niya pa rin nabadibag yung tao kahit sobra na pagiging ungas niya ron. Kaya hindi mo na palubog yung binahagago kasi nung laban niyo lutang siya nun. Tapos tapang-tapangan ka pa para paglabas ng vid maangas ka sa SOCMED. Pero sa personal, mailap to. Tong ano naliligaw na sa pinapakita niya na image kaya dapat pakitagpo. Kulang ka pa. Pero sa personal, mailap to. Tong ano naliligaw na sa pinapakita niya na image kaya dapat pakitagpo. Kulang ka. Angas nun. Naliligaw tapos pakitagpo, no? Pakitag na tag sa Facebook siya pakitagpo na kasi nga naliligaw na. No, okay. Ayos yun. Kulang ka pa, may backer ka lang, hindi mo gamay yung meta, wala ka rin sa top 10, bagkus dapat nasa lower. Nakapasok to rito nang hindi pa kompleto yung profile, kaya kailangan niya ng cover. Huling laban ko sa Rizal kay Vincent, aminadong pabaya, di na para ipagkailayan sa'yo. Pero tanong ko lang, Zyke, bakit pangalan ng event Revolusyon kung pinagkaisahan ako? Ngayon, palag-palag na ako, kahit masapak tadyak pa ako, sagad-sagad na to, kahit tapat lahat gago. Revolusyon, sisihin mo kung ba't nagwatak-watak tayo. Oo, dati, sabay kami neto naglalayag para makadagit ng big fish. Pag-iisip mapusok. Sayang, yung sinakyan natin friend, ship na, kaso mas pinili malubog. Kaya sige, ayos lang, tabla na. Pero pag tinalo ko yun, huwag kang lalapit sa akin. Gusto ko lang ipakita sa harap mo kung paano palamunin si Terdy at yun ang adikhain. Pero wag kayo. Handa niya daw iwan ng mga grupo kasi kaya niya mag-isa. O tapos, nakakabilib na? Talagang hindi mo na kailangan ng mga bitch para makaraos kasi nagsasarili ka. Tulad ng hindi tinawag si Supremo nung kainan. Kulit neto. Feeling neto siya nag-sponsor, kumukulit na tong ugok. Ako, tahimik lang pero ako ang dahilan kung ba't kayo umuuwing busog. Shoutout si Gripit. Ha? Panay reklamo ka bang tangina ka? Paano bang hindi na nag-sponsor sa atin yung dahil sa katakawan nyo? Sa susunod ha, pag makulit to igapos. Ako kahit hindi na makakain, maging solve lang lahat, ako'y kontento na halos. Ginalingan ko sa battle, ayoko sila mapahiya kahit mahirap bumuelot iraos. Dahil mawala man bilaw na sisigripit, ayos lang basta rounds ko kompleto sa Ricardos, tangina ka! Okay. Pero alam nyo ba ba't hindi na to natutulog sa shop after ng event?
Totoo to. At dito boring. Paano Zait nahuli namin ni Mako yung sinasapin, Real Jokes Clothing? Tangina ka! buti pa si Mako eh. Iniingatan yung Godbars Clothing. Di yan kumupas pag nabagot. Never niyang sinapin yung damit mo. Pinamumunas lang ng tamod. Dahil joke lang. Joke lang. Pizza! Yung pinsan mong tomboy sakit sa mata tas feeling dope pa. Hindi naman player o varsity pero palaging naka-sports bra. Pero teka, kilala nyo ba to? Nga pala, siya ay galing Ghetto Brother na tumakbong SK Great tong rapper. Unang project niya ay Fun Run, tas yung grand prize nebulizer. Ibubulgar ko ngayon kung ba't ka tumakbo. Ganto yan. Ano, malungkot? Takbong SK para makaahon sa hirap? Tanong lang, ganun ba yung code? See? See? Mapabattle rap at totoong buhay, pinagsama ko, di ba? Aking iniisip, galing nung trip. Kaya hindi lang sa kabataan nila, pero double meaning pag sinabing pinipilit, maging good kid. Di ba aning, hati, sawik, sabik, sapi, nakita ko na galing. Siyempre gago, ako ang delikado. Hindi madali, pero ito ang kanti dahil wala makakagapi sa takomang preparado. Ako si Eds, hindi na yan mabubura. Lahat ng ihain mo sigurado na matutumba. Kaya sige, malitin nyo ko. Sa ganyan ako'y natutuna. Salamat sa gumagabay. Hindi na ako magtataglay, la namang sumasabay. Tangina! Okay. Ayos yung round 2 ni Eds, no? Redemption, no? Alam ko nag-comment si Eds dun sa review ko kay Vince. Review ko, nag-comment ba siya? Hindi ko na matandaan pero alam ko nakausap ko siya, no? Or kung hindi baka iba yon, basta something. Pero nagkausap man kami o hindi, pero ito yung redemption ni Eds sa battle niya kay Vincent. Na-review ko yon, pwede nyo i-check kung ano yung nangyari doon sa YouTube channel natin. Pero isa lang yung masasabi ko sa inyo, hindi naging maganda yung performance ni Eds against Vincent. And sabihin na natin yung term na bodybag talaga si Eds doon laban niya kay Insane. Ang lakas ni Vincent doon. Rather. Eds solid sa battle na to. Redemption nga kako. Tuloy-tuloy yung mga punches, yung haymakers, no? Yung stage presence palag, no? Pero yung round 1 na to is hindi ibig sabihin unbeatable na, no? Kilala ko si Calix, puta. Kilala ko kung paano lumetra to. So, I think yung pinakita ni Eds, enough yon kung hindi si Calix yung kalaban niya. Enough yon kung magiging marumi yung performance ni Calix. Pero kung maitawid ni Calix yung performance niya na kung ano talaga si Calix, puta, possible na matalo ni Calix yung round 1 na pinakita ni Eds, no? So, tignan muna natin, saka natin ni power skill. Let's go. At hikain, grabe ang swak. Sinabi na yon ni Invictus kay Sak. Tangina, ang dami mong dinamay. Yung angle sa pool, nakapulang punggok, katipunerong dagol. Game? Game! Nagkalat to sa Rizal. Tas dahil sa akin main event, ako'y magwe-welcome na Eds. Pinagtapat si Kay, magkaiba tayo ng kingdom, ikaw na maskwela't kulit. Nawawalan ka na raw ng bilang kaya tinapat ka sa akin eh. Benta, lupet, o binigyan to ng kal para magkakwenta ulit. Kasi walang tropa-tropa. Etong feeling dope na iwan. Bibigyan ko to ng solid opening kahit close kami niyan. Kaya sa umaasang mapagtitripan ako. Solid yun. Sa umaasang mapagtitripan ako, panoorin nyo't mapipisel. Ako'y magmimistulang Jeremiah verse ko mangunguna kay Ezekiel. Motus game! Yeah! Alam mo ba na ang hirap mo hanapan ng angle? Bukod sa meron kang pabibong tunog, kasi lagi mo sinasabi atheist ka, tas mukha kang Santo Niñong busog. Kasi ano ba gagawin yan bukod sa jokes? Manlalait, mangingengkoy, wala nang iba pa. Nakakaumay chong, masyado ng gasgas paggalaw ng Santo Niño. Ano pa nakakagulat dun? Pero sanggang dikit sila ni Paldogs. Uy, may rebat. Ulul, ikaw na mismo nagbaba ng respeto at puri. Nakiraid ka sa mababa ang lipad, di sa kang fake as bully. Nickelodeon, cartoons, yung papel nyo't uri. Kasi sa likod ng dogs, nakadikit tong pusi! Sabi niya sa 72 bars niya, kaya marami tuta na alipin ng kanyang amo, na kapag kumontra kapalit bala ng amo,
Bala na nga mo! Para kang gago. Tangin ng batang to. Bala na mo pa, lakas ng tama mo! Sinaway na kita bago mo post yan. Pero tinuloy mo mamen, astang magaling! Binigyan ko na ng signal para iwasan, kinonect mo pa din! Pero kinonect mo pa din. Binigyan na kita ng signal para iwasan, kinonect mo pa din! Gulo rin ang buhay mo, Eds, no? Lakas makagago. Nagkakaproblema ka sa amo, hindi ka naman nagtatrabaho. O di na to nag-aaral, tas di pa kumakayod. Grabing artist to. Feeling may budget, no? One time, nagpabili si Paldogs ng Jollibee, sagot ni Eds. Mahal, di mo kailangan ng mix and match, pakinggan mo na lang mixtape ko. Tangina mo, Bonjing. Yung bilbil mo hanggang liig. Mukha kang budang budoy. Tapos pag gumagangsan, cute ng daliri, no? Parang luyang putol. Nanyo, ano aasarin mo akong dyan, Sina? Pagka-predictable mo, wandali. Ikaw na nga mismo yung next pattern para sa victory na naporsi. O sa pangalawang sunod kong panalo, kadikit ng WWE! Nilakad ka lang ni Spero at Casper! Kaya nga di mo sila kabatch, di ba? Tapos ngayon, feeling matunog pa. Binadibag ko si Prince. Tsamba sa akin si Batan. Tangina nito, lulong na. Huwag kang bumuboses, Eds. Paalala ko lang, binulong ka. O kaya smooth yung dating kasi may padulas. Kaya wag kang feeling nako. Di ba pag kulot, lisasil, walang pa-gel-gel ano? O kung di mo pala kailangan ng fixer, ba't iba yung treatment sa'yo? O kahit tropa papatay, walang halong alangan. Ako ang papas lang kahit taga-pasa yan. Mapagmalaki ka na masyado. Mukhang sa dati, di na babalik. Oo, malaki na ulo mo, pero ako pa din yung mas ahead. Sige, sagadin mo lalim ko. Bakat ng sulat pandiinan. Kahit sang aspeto ng battle rap, yung style mo maiiwan. Kung si Etang may bar, basta kung may baretang panghukay ng libingan. Kukulangin pa to sight. Baon kabay, lubog, punet. Sige sa akin magbida. Lamon katay, durog, ngunit, bitin patang ina. Ba't kita magiging laman tiyan hanggang lalamunan lang kita? Ayapakyo, 7K at Casper! Yung setup, binutasan nyo pa. Walang tako mang tutumba kasi hinukayang ko na! Kaya sige na, round mo na. Mangengkoy ka na. Ikaw na mas effective. Hanggang humor ka lang, Eds, di mo kayang maging creative. Ang galing nga mga... Okay, so sabi ko nga kanina, kilala ko si Calix, alam ko kung paano lumetra to. Alam ko kung ano yung kayang gawin ni Calix sa mga rounds niya. So, nag-expect ako, no? Siguro naging mataas yung expectation ko kay Calix. Pero, yun nga, so far, para sa akin yung approach ni Eds tsaka yung approach ni Calix sa round 1, tie, no? Nag-aantay ako ng mga solid na haymakers. Although, meron naman, pero hindi ganun sumusugat, no, or hindi ganun kalalim yung nagiging yung punto, no. Syempre nag-aantay ako ng nag-aantay ako ng solid na linya kay Eds nung nagpe-perform siya. Nag-aantay din ako ng linya, solid na linya kay Calix nung nagpe-perform siya. Although meron, nag-agree ako sa mga punto, pero in the end, no, after ng rounds nila, feeling ko same sila ng approach, same sila ng writtens, same sila ng punches ng haymakers. So yung punto nila same. Walang lumamang sa akin dito sa round 1. Parehas sila ng approach talaga. Hindi to naging style clash kasi on point naman, haymakers, punto, delivery parehas naman, wala naman nag-choke, malinis naman parehas. So round 1 itatabla ko muna sa 8 puntos. Medyo may inaantay pa ako, or medyo nakukulangan pa ako sa parehas nilang performance dito sa round 1. Nagkakapaan pa kumbaga. So sana sa round 2 and 3 makakita na tayo ng discrepancy sa dalawang MC, no? So let's go. Humor ka lang, Eds, di mo kayang maging creative. Ang galing ng mga... Ang galing ng mga banat. Talagang LT to. Magnanakaw daw ako, pero yung Santo Niñong busog, kunwari, di natin narinig kay Jericho. Alam mo, di ba? Pumuwi na ngayon to. Tignan mo, ha? Sabi niya kay Kulas, mali ka ng katagayan kung ako'y pilit itutumba. Sa gradong baso ang kalis, mali ka ng tinutungga. Kalis? Ano ba talaga pangalan mo? Ang gulo mo, wala akong nagets dun. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung anong kulang sa pangalan mo, Kalis. Pare, ex yun. Tsaka wag mo kinukumpara sarili mo sa Kalis.
Yung inaral mo, ano, palpak na? Malabo ba mata mo? May problema ka sa grado? Gago, bagsak ka! Ayaw na nila magtanghal ka pero hindi ni gago mag-gets. Kulang na lang batuhin ng kamatis para magkasustansya yung rounds mo sakit. Wordplay mo umaalingasaw, tangina ka! Kasi mabaho pagka-sketch, kaya nga marami na rito ang binubuka kasi masyado ng stretch. Shota neto, Binubuka, may lahing okay. check singkit matahangad pumera. Sobrang payat bagsak laman para sa customer bumenta. Gabi-gabi ibang putahe, iba't ibang lalaki, lintik ang daming dick. Noon tinanggap niya ang mahal niyang Chinese walk na hindi mag-i-stick. Yun o ano. Pagkalbo lang ako malakas ha, brother. Hindi ganon. Kilala mo ko, aba dapat alam mo na walang kinalaman yung buho ko sa battle, sadyang ibang init na yung nararamdaman ko. Dinikitan mo ng bubblegum si Atoms nung laban niya kay Nego. Ina ka, masyadong mapusok. Pinagpasensya na lang ng tao pero kung sa akin mo ginawa yon, malabong malunok. Ikaw dahilan kung ba't nalaglag si Atom sa pedestal. Tanda ko lahat at hindi ko palimot. Guys, malikot! Bago ba naman battle, tanggalin yung bubble gum? Ayun si Atoms, wala nang judge sa likod. O ano, umiiling ka kasi yung angulo na ginamit, legit pare. Nung sumimangot na si Atoms sa chiclet, palusot mo, dikit kami, ulul! Kupal ka masyado. Mafia ka lang gumalaw, wag kang feeling anghel na puro. Gera na puto, grabe laro ko. At hindi ako matatakot sakali kahit may kartel sa dulo. Palabas ko to, Mr. Wrestler. Hindi mo na prime. Ang makaisa sa akin, ikay mahina pa, bitch, no. Kaya dyan, Sina, this is my time. Hindi mo mabubuhat ang ipapakita ko na big show. Yung angas nasan na. Naknang puta ahas ka. Sa grupo malas pa. Tindi, di ba ganyan siya? Lintik, iba ang asta. Gusto mo sumali ka na rin ng kasukat nang hindi kita matantsyatang ina ka? Ikaw dahilan kung ba't may exposure kami sa TikTok? Dapat mini-make sure. Kay M-Site at sa Liga kami dapat magpasalamat, wag mo kaming pinipressure. Ipasok mo to sa kokote mo para matuto ka sa aking nile-lecture na ang pamimirata mo rito, tol, hindi namin tinitreasure sa pedestal. Okay, pirata treasure. Elips lang ako, quarters ka. Kung ganun ang iyayabang neto, pedestal. Elips lang ako, quarters ka. Kung ganun ang iyayabang neto, lulusot yung pero kung hindi nyo sinakyan yung hype ni Batan nung round 1, alam nyo ako pupulbos kay Nego, ano. Pero wala na yun. Pass is pass. Hindi na para mangiyak dyan. Sa round 3, pag-usapan naman natin yung pangungupal mo kay Slack 1. Ano? Screenshot ako, gago ka. Walang tako mang tutumba. Tama. Walang tako mang tutumba. Walang tako mang tutumba. Sira na to, giba pa. 7K at Casper, ako na bahala sa unknown. Mas hindi nila ako kilala. Lakas. Okay, lakas. Mas powerful tong round 2 ni Eds. Mas nagustuhan ko 'yon. So wala na ako masyadong i-comment dito, no. Mas nagustuhan ko lang, mas naramdaman ko lang yung energy tsaka yung power ni Eds dito. Mas mas aggressive siya. Or hindi, I mean mas gusto ko lang kung paano niya i-perform yung round 2 niya, no. Actually dapat same yung round 1 and 2 same, pero mas ito. Mas nagustuhan ko yung ender ni Eds sa round 2 kaysa dun sa round 1 niya, na feeling ko natapos na agad eh. 'Di ba? Sabi ko nga, lagi ko ang sinasabi sa inyo, ender is sobrang importante sa battle rap kasi yun talaga yung tatata kung may aabangan pa ba sa'yo yung mga manonood or wala. Kasi sa round 1 parang feeling ko natapos na agad eh. 'Di ba? Dito naman yung ender niya sa round 2, 'di ba, sabi niya may sinabi siya na na pag-usapan yung panggagago or pangungupal kay Slack 1. So, kaabang-abang yun, pero kahit regardless, naging maganda pa rin yung yung round ni Eds sa round 2, and feeling ko mas powerful to kumpara doon sa round 1. Pero, Calix muna tayo. Sa unknown, mas hindi nila ako kilala. Sorry, John. Tangina, gamit na yun eh. Tangina. Chinese daw yung girlfriend ko. Yung girlfriend mo, pok-pok. Talagang ako yung nasyok. Wala namang kaklas-klas pero ang daming nagpapabuk. Tangina mo ha. Bento ka, gago. Nagdrama siya kay Batan sa round 3. Sabi niya, kakahanda ko sa'yo, nagiwalay kami ng jowa ko. Di seryoso. Bilang tropa, masakit pinagdaanan nun ni Eds.
Kaya niya naisip na pakulo. Kaya dali-dali akong tumawag nun. Biglang humagulgol na ko po. First time ko makakita ng Santo Niño lumuluha ng dugo. Tangina mo, ribultong sad boy. Ba't ba kasi kayo naghiwalay? Okay lang yan pare. Huwag ka mahiyang magsabi. O Santo Niño, lumuha ng dugo. Huwag ka na malungkot, baka may himalang mangyari. Pero nag-status yan. Super duper rapper mode. Sabi niya, ako'y tulak ng sining. Tulak ng sining? Talagang iba yung focus, bro. Paki ko kung tulak ka ng sining, nagtulak ng motor, tinapos ko! Kurado ah. Ano Da Vinci. Saan yung lugar ko? Taga-Bukid? Gasgas na yan, buddy. Nung pumunta nga ako sa inyo, dikit-dikit bahay, parang mga kuto ni Shanti. Okay naman kila Eds. Mabait tao, okay magulang. Kaso yung sikip ang lala na. Parang pag ginarangan mo ng 8 hollow block yung eskinita, mawawala na sa mapa. Nagsusumbong na sa akin si Shanti. Kasi lagi mo na lang daw siyang pinagtitripan para lang magbida. Di mo daw iniisip biro mo. Taktika. Bara-barang dalos-dalos kanyan taktika. Saktong dikit kayo ni Shanti kasi clumsy ka. O Shanti, YG, ba't ka ba kasi nagpakalbo? Lakas makabobo. Hoy CJ ng Yanggad, wala ka ditong maluloko. Pero ginaya niya si Shernan nung laban niya kay Prince. Yung issue pinatos. CJ, Shernan, gulo talaga ng buhay mo, Etang. Naghihikahos, pati ginagaya mong tao, hindi magkakaayos. Kasi routine yan bago sumulat. Viva Max, hindi nakaduda. Para mabus yung writing, kailangan sexin. Manyak ang puta para lang ma-hype tong Santo Niño that may biba sa una. Ano nga alam mo, takot ako sa'yo? Chip yung ganon. Matagal ko nang hinihingi yung mas makulit sa'yo. Kailan pa yon? Napaka-chip ng tanong. Kailan pa Si yon? Tito Shernan. Para sa hype, ano ang point nun? Ang ganda nun, ha? Matagal ko nang hinihingi yung mas makulit sa'yo. Matagal ko nang hinihingi yung makulit sa'yo. Yung winordplay niya yung kailan tsaka kilan. Ayos yun. Kailan pa yon? Napaka-chip ng tanong. Ginaya niya si Tito Shernan. Para sa hype, ano ang point nun? Nagpaka-angkol si tropa, piling niya angkol nun. Pero rason niya kay Batan kung ba't di siya naka-all-in mga kap. Nanakawan daw siya ng puhunan. Wala kang maluloko. Hindi ito karnibal. Bakit? Pag naubusan ka ba ng bala, wala kang choice sa arsenal? Nawala ng puhunan, di nakatodo. Rason mo grabe par, paano nga naman makaka-all cap kung nawala yung capital? Feeling close ka kay M-Site. Tas dikit ka kay Don Pao nakalugar mo. Kaya pala dito sumipot sa laban niya sa defame. Kala niya kukonsintin siya at hahayaan. Sumakit katawan ko. Trangkaso. Dat sa'yo tinatakalan. Malakas loob mo dumaing ng kasukasuhan kasi 2 Pao inaasahan. Di ba gusto mo makapag-flip? Pasampas ng skateboard sa muka hanggang mawasak sa tirada. Paulit-ulit lang sa board parang sa exam na pornada. Pagpipira-pirasuhin hanggang sa di na makilala. Tinatad ko ng deck tong Eds kaya kita binabalasa. Hindi ka kakaiba. Pero ako na bahala sa puhunan. Hindi ka kakaiba. Magaling ka lang mamahiya. Sa paningin ko kalat to. Di porket sinasabihan kang El Lineo out of this world na mga bara mo. Sige siya inaboto ng karamihan. Abang ako yung kapuspa at salat. Ngunit ako'y unknown sa ating space. Tila Among Us yung ganap. Ikaw pa din mawawala kahit iboto ng lahat. Okay, ang hirap ng round 2, men. Ang hirap ng round 2 kasi okay. Sabi ko sana maging klaro na yung round 2 tsaka 3 eh. Kasi round 1 tinabla ko, 'di ba? Pero yung round 2 naging maganda yung performance ni Eds. Sabi ko nga mas malakas yung performance ni Eds dito. Mas klaro yung mga punto, andun yung mga andun yung mga doon yung mga bigat tsaka yung punto na hinahanap ko sa laban. So palag yun, malakas yun. Pero yung round 2 ni Calix sa second half pa yung palo, no? Unlike kay Eds na ang ganda eh, no? So ang ganda nung pinakita ni Eds sa round 2. So I'll give it to Eds sa score na 9-8, no? Si Calix para sa akin naging
naging dragging na yung performance niya. May mga ano pa, may mga slip ups pa, so less na yun. Although non-tournament to, may mga ano pa, no, may mga slip ups pa. Tapos hindi rin ganun ka-effective yung mga linya na binitawan niya. So I think yung round 1 and 2 ni Calix, same sila ng approach, no, pero sa energy magkaiba. Mas energetic yung round 1 ni Calix, pero same, bigyan ko pa rin ng same score to. So yun, round 2 ni Eds, para sa akin kanya yon. Nagpakita siya doon ng mga skills ng multis, ng ano pa, basta malinis yung performance, 'di ba? So para sa akin, kuha ni Eds yon, sa dikit lang. So wala nang explanation na iba sa performance. I think yun. Sa haymaker, sa punchline, I think same lang naman sila doon, na nagkukulang para sa akin. Tapos yun lang. 8-8 sa round 1, 9-8 naman sa round 2, 17-16 in favor of Eds sa round 1 and 2. Ay, muling banat para kay Eds. Naghiwalay daw kami ng jowa ko. Ang drama mo, malala na to. Totoo naman. Kaso nandito yung asawa ko. Oh! Baby. Nandito ang baby. Dorado ka na, pre. Gago. Okay ba? Yo. Ngunit bakit nga ba issue ng Tacoma tila lumala pa? Sinabihan kaming malibog, snitch, hudrats, nagpapasulat sa iba umaasa. Ano, para siraan kami, ganyan ba yung taktikang gumagana? Kung ganun naman pala bakit off-cam sa amin kayo sumasama? Diba? Lahat ng kupal gagabaan, maling paratang tatamaan. Sa camera kami laging ngangasan, pagkatapos pa-plastikin sa samahan, pero ang pakay talaga niyan, gusto kaming tropahin dahil ayaw makalaban. Diba? Binali mga sungay, pero ginamit ko sa husay. Mga sinabi nyo kaumay. Kung naniniwala pa rin kayo nagsusulatan kami, pues si Shanti ang patunay. Sinabihan nyo kaming malibog, pero sabi ni Matina, kayo yung naglilihis sa chicks. Usapang battle, kami matitindi sa clips. Nagliligpit panis, kayo nagtitipid ng hits. Respeto nililimos mo, di nabibili yan leaks. Kaya ba't magtitipid sa beats? Sa sobrang tanga mo yung kagrupo mong finalist sa akin nang hihingi ng tips. Real talk, alam mo yan. Diba? Pero, sino dito tagahanga ng anon? No hate. Sino tagahanga ng anon? Taas kamay lang. Okay. Di ba may bago na dagdag? Nax! Oo, sumumpa na dapat todo dumura. Bawal solo kumuda. Palakpakan natin ang anon! Congrats! 4 na kayong bobo tumugma! Tapos sasabihin nyo, mas angat kayo sa amin? Gago! Talon sa roof deck! Unknown ka dyan. Ulul, bakit ako mabootleg? Gawa ng page, gayahin cover photo namin, ay... Palag tara, basag na tong tanga. Paanong magkasing ang na Tacoma, wala kayong kanta, di ba? Sa Tacoma, may mixtapes, solo, music videos. Meron pa kaming album na paparating, tapos may scene zone. Real talk, kahit galit mo sumobra. At ang pinakamasakit na punchline doon, kung bakit kayo panis sa amin na yung papangit nyo pumorma. Oo, mainit ang anon. Kaso di ko masikmura sa baho. Diyos ko, shit kayo. Kaya kahit gano'n pa ka... Oo, mainit ang anon. Kaso di ko masikmura sa baho. Diyos ko, shit kayo. Kaya kahit gano'n pa ka special team mo gago, di ko gusto timpla nyo. Kaya Third, Pilos, Supremo, at ikaw, 4 kayo. Walang ililigtas. Huwag mo ring iniiwas. Sagad na bully to. Kung tingin nyo kayo pa rin ang masigit sa Tacoma, 4 rin ang Tacoma sa Pilipinas. Tara sa ultimo. Sinasabi pa nila, kami na bahala magpakilala sa announce. May Tacoma pa rito. Sarap mong bigyan ng uppercut at left right. Balang araw makakalimutan din kayo ng tao. Parang jogger pants ni M-Site. Hindi ko nagets yun, pero natawa ako. Speaking of M-Site, alam nyo ba nung tinugma niya sa Got Bars?
half hours. Half hours? Okay. Alam mo, Leaks, pangarap ko balang araw, makabili ako ng 1 cars. Half hours ang puta! Half hours ang puta! Time out muna! Bonak bano! Walang dating at presensya pakinggan, kaya todas na to. Onats pa, paano pa magkakapit? Laban niya kay Da Vinci yun. Napanood ko yun, na-review ko yun, no? So, yun, half hours na. Yan! Ko balang araw, makabili ako ng 1 cars. Half hours ang puta! Half hours ang puta! Time out muna! Bonak bano! Walang dating at presensya pakinggan, kaya todas na to. Onats pa, paano pa magkakapil yan? Sablay na oras sa'yo! Kasi yung Megalodon daw at Megalodon extinct na at di na mag-i-exist. Yan ang pandiin ng balik. So anong katwiran mo ngayon ay yung Megalodon at Megalodon na katangahan mo parehas makikita sa net. Si Cozy ang dahilan kung bakit kayo nakapasok rito kaso nung dumikit Si Cozy ang dahilan kung bakit kayo nakapasok rito kaso nung dumikit kayo sa amin ay iniwan nyo. Nung naging close nyo si M-Site, inisnitch nyo kami para lang magkakapit, talagang pambihira to. Pag wala nang mahita, biglang himod sa iba. Kalkulado ko na lahat, matagal ko nang binibilangan to. Lalo't nasa flip-up na yung isa, ayoko lang mangyari yung nangyari sa amin, ingat ka sa iniingatan mo. O, di ba? Ito ko, freestyle lang. Kita nyo naman, 4 sila, aking binaon. Mas ni triple sakit neto kung si Terdy, 4 kayo sa tournament, tas hindi pa magkampiyon. Salamat sa storytelling. Okay, una nating papansinin dito yung starters, no? Nag-iilang-ilang ulit si Eds bago niya makuha yung tamang momentum or tamang tempo ng pag-spit niya. So, syempre, yun yung unang nakita natin. Unang-unang nakita natin. Then, actually, malakas no? Para sa akin, yung nahigitan ulit ni Eds yung performance sa round 1. Tsaka nagpakita siya ng skills. Actually, dapat iti-10 ko, no? So, nag-iisip na ako kanina. Sabi ko, 10 points ko na to. Pero dumating nga yung ilang ulit na stutter ni Eds. So, I think kailangan nating i-less ng konti yun. Pero mamaya na, no? Kwento ko muna or i-ano ko muna, i-breakdown muna natin. So, round 3 ni Eds, solid yun. Doon nagpakita na naman siya ng rap skills doon, yung multis doon, no? So, doon kasi lumalamang si Eds para sa akin. Sa round 2, nasalpukan nila. Actually, dapat tabla yon, pero yung round 2 kasi ni Calix, nandun yung flow, no? Nag-flow naman siya ng konti, pero yung pinakita ni Eds na mga multis, no? Yung sabay, magpakita ng good kid daw yun. Basta may sinabi siya about good kid, tapos pinreform niya. So, para sa akin, okay na okay yun, no? Dun sa magkaibang style na yon, mas lamang si Eds sa pinakita niya sa round 2. Kaya, binigay ko kay Eds yung round 2. Round 3, may pinakita na naman si Eds dito. Pinakita niya naman yung rap skills niya, yung mga multis niya. Pero, di pa naman nagpapakita ng round 3 si Calix. Pero, ang epic lang kasi sabi ni Eds dun sa round 2, pag-usapan natin yung panggagago kay Slack 1. So, inantay ko kasi yun, no? May screenshot daw siya. So, inantay ko yun. So, hindi yun dumating. So, yun lang siguro yung hindi naman ako na-disappoint. Maganda naman yung naging performance ni Eds. Pero, inantay ko kasi yun, no? So, yun lang. Mamaya natin i-power scale. Calix muna tayo. Kayo sa tournament, hindi pa magkampiyon. Salamat sa storytelling. Ayun tayo maling banat, Calix. Yung rebat pala ni Eds about dun sa no? Yung kay Paldogs, no? Ayos yun, pasok yun. Tangina mo. Aminado ako dun sa half hours. Lahat naman ng tao nagkakamali sa English, di ba? Kaya wag ka nangahamak ng tao. Mahiya ka sa ating crowd. Baka nakakalimutan mo may-ari ng liga na to yung nagsabing there's only one name you can pound. Tangina mo. Grabe ka. Kawawa naman sa M-Site. Lagi nadadawit yung linya na yung you can found na yun. Rito! Murado yung There's a... Nadaan daw. There's a... Joke lang. Next line na. Next line na. Grabe ka, Umay. Lupit nung yumakap sa'yo na mukhang bugaw sa tulay. Murado, no? Tangina mo, ha? Yo!
Bali-balita, galing mo daw mag-basketball ah. Talagang saring humuhusay ito. Ulol, kahit gaano ka kagaling mag-basketball, di ka makakapag-top board sa buong buhay mo, pandak! Habang buhay ka ng bansot, kahit magmalaki tong bobong to. Tinapat mo ako sa rapper na 3-4? 3-4? Naalala ko tuloy tokong ko. Oo, nasa dugo nyo na pagiging maliit. Mga hirap sa pag-abot. Kala ko maong ko yung bitin, ba't yung jeans nyo ang short? Tangina! O kahit pandak yan, painitin ulo. Stupid Cap! Yung height mo parang di mo pagtuloy sa school, no? Di danas yung moving up. Pero kahit ganyan, Okay. sigayan sa lugar nila. Uy, tapang! Kala ko ba, Ilineo, iba't may pagka-boy? Tapang! Kasi Okay. sabi niya sa Royal Rumble, huwag kang feeling malakas, Casper. Elineo tsaka Boy Tapang, ayun yung nung pandemic na kumakain ng kung ano-ano, 'di ba? Naging viral sila nung pandemic, 'di ba? Kasi kumakain ng basta kung ano-ano, ng ipis, ng something, basta. Andito pa ako. Damn! Kala mo kung sino tong hangal. Reverse shatter. Kasi siya daw nang ibabaw sa multo pagtagal. Kung nasa ibabaw ka nung sea, sobrang lame nun ng kapal. Pes patay tong nasa ibabaw ng tubig parang Jemboy Baltasar. Kasi respetado daw siya ng Pampanga. Mahal ng mga kabalin. Huwag kang piling gagi. Isang kabalin lang rumerespeto sa'yo, yung taga Valenzuelang Shanti. Respetado ng Pampanga. Yung pang-aasar sa yung ribulto, dinikit mo na sa yung pangalan. Yun ang napansin ko, iho. Nagpakakagasan na sa Pampanga kasi gustong sinasanto ninyo. Piling king ka kasi. Nulaban yun ni Espero, usapan walang damayan. Kaso dito tumupad. Sa pang-11 nalaman ko. Sakto lang pala yung reference kong baraha kanina. Sa pang-11 ng batang to. Kasi pag battle punches lang, bakit padyak galawan mo? Hindi mo pinagandaan si Vincent. Tapos nung natalo, daming sinabi. Kala ko unprepared ka at gahol. Kung di naman pala siya tumakbo sa ulo mo, ba't ka pa naghahabol? Ano, magpapalusot ka na naman? Tus nito, wala nang mic, paano pa bebenta yung excuse me po? Oh, kakasabi mo lang, wala kaming kanta, di ba? Wala nang mic din na. Okay, so alam naman natin na si Mike Enriquez is na. So, ayun, ayos yun. Excuse me po! Di naman pala siya tumakbo sa ulo mo, ba't ka pa naghahabol? Ano, magpapalusot ka na naman? Tus nito, wala nang mic, paano pa bebenta yung excuse me po? Oh, kakasabi mo lang, wala kaming kanta, di ba? O sige, kayo na. Yung sa kanta nagdumi na. Walang music pero pinaparinggan ng matina musika. Hoy, pusi ka! Ano pinagsasasabi mo kay Supremo? Ba't pati ako binabanggit? Ba't kita i-chat-chat, tangina mo? Di nga kita ina-accept! Oo, walang kanta. Pero, walang music. Pero sa battle di normal. Huwag kang piling gago. Ako'y Eminem kay Glock 9. Rap god sa simpleng tao. Kasi dahil sa music, lumalabas na daw siya sa mga babasahin sa Pasay. Kala niya siya yung pinaka. Ganyan ka lang sang marketing, lumalabas sa newspaper. Gonggong iba ka, hangad mo pang mapadyaryo, anak ka ng tinapa. Pero siya daw pinakamagaling sa Tacoma. Talagang iba pagkakahubog. Pes kung eto head ng tako, eto sagadang tumbok hanggang madurog. Tinalo ko na yung best friend mong si Espero. Saksi ka sight, alam mong proven to. Lahat uubusin po. Idagdag mo na din yung cast para mas gumanda shooting ko. Kasi si Chito at Pinkman, may maayos na buhay sa Canada. Ang ganda ng mga call-outs nila, no? Si Casper, kino-call-out na si 3D. Tapos ngayon, si Calix, kino-call-out si Casper. So, si Eds din kanina, may pagka-call out din kay 3D, no? Itong dalawang grupo na to, tangina, ba't hindi na lang kaya sila mag 4v4 sa dito, battle 4v4 kasi 'di ba may Royal Rumble yung may Royal Rumble ang 'di ba, ang tawag dito, kalimutan ko na. Tacoma, 'di ba? Na-review natin 'yon. So, ba't di kaya bigyan ni MZite ng Royal Rumble yung unknown, tapos first battle history yung 4v4, no? Kasi may 2x2 lang, 'di ba, sa flip top. So yun, 4v4, no? Si 7K, magaling mag-edit palagi. Ay, gago, joke lang yun, di naman pwede yung 4v4 sa battle. Joke lang. Shooting ko, tangina!
Kasi si Chito at Pinkman, may maayos na buhay sa Canada. Si 7K, magaling mag-edit palagi. Si Espero, tatakbong SK, taas ng grade. To si Casper, cum laude. Eh, ikaw ano ka? Full-time battle rapper? Cum laude, Batu- oy. Congrats, Casper. Congrats. Eh, ikaw taas mag-edit palagi. Si Espero, tatakbong SK, taas ng grade. To si Casper, cum laude. Eh, ikaw ano ka? Full-time battle rapper? Batugan na hipokrito! Siguradong mapipipito! Di ko na kailangan mag-hike jokes, ikaw na nanliit sa sarili mo! Alam mong last battle ko na to, pero ginalingan mo. Patunay lang sa circle natin, walang utak na sabaw. Medyo nabibisi na kasi ko. Basta kada battle ginalingan ko. Saksi ka naman dun, Kuya Pao. Ano man mangyari, ako suporta sa inyong mga galaw. Joke lang! Yun. Ba't nabitin? What happened? Bakit nabitin? Bakit bitin? Malipta na to! Ano nangyari? Bakit nabitin yun? Wait lang, basa tayo comments. Ano nangyari doon? Bakit bitin? Basa mo tayo comments. Gago na bitin. Ang hirap. Magingay pa kayo isang beses para sa... Ang hirap nun kasi nag-aantay pa ako ng ng mga linya na paparating kay Calix para masabi ko na para masabi ko na kay Calix yon or kay Eds yun, no? Okay, pero sige, regardless, no? O yung kanina sabi ko pala, no? Binigyan ko ng 8 puntos si Calix, 'di ba, kanina sa round 2 kasi may mga stutter siya, no? Regardless po 'yun, no? Ibig sabihin malinis man yung maging performance ni Calix o hindi, bibigay ko yun kay Eds, no? So ngayon nagkabaliktad naman, no? May mga slip up si Eds sa round 2, pero regardless lang din naman yun. Maganda yung ginawang performance ni Calix, even hindi natin natapos yun, pero para sa akin mas on point, mas diretso yung mga sinabi ni Calix, no? Pero dahil nga hindi natin natapos yon, hanggang doon lang tayo sa narinig natin na mga linya. Sayang kasi papunta na ako dun sa okay, I'll give it to Calix. Ganun papunta na ako dun Pero dahil nga putol kung ano lang yung narinig natin at ay yung buong narinig natin kay Eds. So ipapalagay ko na lang na tapos na yung round ni Calix doon sa point na yon. So mahirap i-judge yung ganun, pero dahil nga nasa online judging tayo, ibibigay ko ng tabla to para syempre para na lang din. Pwede kong ibigay na tabla, pwede kong ibigay kay Eds yung round 3. Bakit? Kasi nga hindi natin narinig yung mga lines na patapos ni Calix, kaya possible na pwede kong ibigay kay Eds. Pero sa base naman sa narinig ko from start ni Calix hanggang dun sa hindi nga natin na natapos na round, feeling ko enough naman yun para mapunan niya yung ginawa ni Eds sa round 3. So ayun yung explanation ko. So pinagpipili ako kung itatabla ko or bibigay ko kay Eds, pero gusto kong itabla to. Props sa ginawa ni Calix kasi sunod-sunod yung mga punto niya, yung mga linya niya. So itatabla ko sa 9 points yon. Pero round 1 tabla yun para sa akin sa 8 puntos. Round 2 bibigay ko kay Eds yun, malinaw. May mga rebuttals din kasi si Eds, no? Although may rebuttals din si Calix. Yung rebuttals pwede natin i-disregard yun, pero silang kumokonekta doon sa rebuts. So para sa akin yung content, performance, haymakers, punchline, yung ibang aspects na lang yung pinagbabasehan natin dito. Okay, malinaw ba? Round 1 tabla yun sa 8 puntos. Round 2 bibigay ko kay Eds yun sa score na 9-8.
round 3 dahil nga hindi tapos yung round ni Calix na possible dapat sa kanya yon, bibigay ko ng tabla. So ayun, sa rounds 1 and 2 17-16, tapos tabla rin sa round 3 na bigyan ko ng 9, so 26-25. Round 1 and 3 tabla, round 2 ETS. So para sa akin ETS yung battle na to. Hindi ko alam kung sino yung panalo sa battle na to. Judges. Salamat. Siyempre, salamat nga pala sa mga nakasubscribe sa amin live at online, sa mga nakasuporta palagi. Silip kayo sa Facebook page namin, Motos.Ligat. Silip din dito sa Godburst Clothing Shop. Siyempre, salamat sa lahat ng mga pumunta dito. Salamat sa Chillionaire. Yan, Grillas Grills PH. Ihaw pa rin ang BBQ. Utol Plus One. Shoutouts. Pero ang boto ng hurado, 4-1. Mag-ingay para kay Calix. Shoutouts kay Eds. Okay, 4-1 Calix. So let's hear it, no? Pero para sa akin, performance ni Eds dito, bawing-bawi sa last performance niya na inano ko na review ko yung laban niya kay Vincent. Bawing-bawi tol. Eds, kung makapanood mo to, tangin na prop sa'yo. Para sa akin, panalo ka sa battle na to. Hindi dahil dito sa laban mo kay Calix, kundi panalo ka dahil nakabawi ka sa sarili mo dun sa laban mo kay Vincent, no? Bawing-bawi ka. Then bonus na lang kung panalo ka sa laban ni Calix, or bonus na lang kung mananalo ka dito sa laban versus Calix, no? Pero as review, no, as based na napanood ko, naging dikit naman yung battle nyo. Mas nagustuhan ko lang yung performance mo ngayon kasi nga siguro nagkulang ako or nakulangan ako dun sa performance ni Eds dun sa battle niya kay Vincent. So feeling ko nahatak yun, no, na okay, ito yung Eds na hinahanap ko, parang ganun. Kaya I'll go for Eds, no, sa preference ko. Pero ang ganda nung pinakita na returns ni Calix. Andun yung mga punto, andun yung mabibigat talaga. So ano pa rin, no hate pa rin, anyone's game pa rin kahit 4-1 yun. Pero judges tayo. Congrats Calix, congrats. Nix, tanga na, thank you pare. Shoutout. Ay, mag-shoutout din. Shoutout sa siyo na. Yo, shoutout kay Ryzen, nakasama ko dito, na nandito siya ngayon. Salamat sa pagsuporta sa tanang taga Romblon. Shoutout. Shoutout sa Wild Child Apparel, sa pagtitiwala, Sir Harold. Check nyo yung page nila para sa Judges. Lupin, Dari, Prince kay Eds, sa pamilya kay MJ, Antonym, shoutout kay Mana. pasensya sa mga nakalimutan ko, kanina ko lang ito nilista eh. Salamat ulit. Antonym, shoutout kay Antonio Batan. Sobrang dikit ng laban na yon. Solid yun. Napakahirap i-judge. Basta ang boto ko, round 1 ko para kay Eds. Mas malinis kumpara kay Calix. Round 2, nilagay ko muna dyan. Sinet aside ko muna yung round 2 kasi dikit na dikit. Tapos yung round 3, binoto ko si Calix. Tapos nakita ko mas malaki yung nilamang ni Calix sa round 3 kaysa sa lamang ni Eds nung round 1. Kaya ang boto ko ay kay Calix. Yun. Kasukat at yeah. Na lahat ng round sobrang dikit. Talagang kapiraso lang. Pinapar ko pa nung lumampas ng 2 rounds, hindi ko pa talaga dinajudge eh. Tinitimbang ko pa eh. Pero round 1, konting-konti kay Eds. Round 2, konting-konti kay Calix. Sabay sa round 3, konting-konti lang din kay Calix. Pwede din kay Eds yun, pero sa papanood ko ngayon, kay Calix yung round 3. Konting-konti lang. Okay. Vicente ng Slam D Motos Barako brand. Round 1 and round 2 ko binigay ko kay Eds. Round 3 binigay ko kay Calix. Medyo nakulangan lang ako kay Calix, pero overall ayun, mapapanood nyo naman sa video. Panoorin nyo na lang, lahat kami panalo doon. Round 1 and 2 kay Eds. Round 3 ko kay Calix. Binoto ko si Eds, the beast. Lumbawa! Choke daw choke sa Da Vinci, no? Dahil Jem, dikit na yung laban. Tanga na, ako yung pinamatagal nag-judge kasi hindi ko talaga matimbang kung sino.
Pero sa round 3 ako nahirapan, pero round 1, binigay ko kay Eds. Parehas lang sobrang dikit. Kaso nag-matter din sa akin yung starter ni Calix, kahit konti lang yan. Binasi ko na rin doon. Kasi ang hirap talagang i-judge yung round 1. Sa round 2, feeling ko mas parehas lang may atake, may jokes yung atake, tapos balance, pero feeling ko mas nangibabaw si Calix sa round 2. Kung titimbangin ko yung 1 tsaka 2 ni Eds, medyo bumaba yung 2 ni Eds, mas malakas yung kay Calix. So 1 Eds, 2 Calix. Sa round 3 doon ako pinaka nahirapan, pero malakas yung rebat ni Eds sa round 3 yung pumasok si Paldogs, pero feeling ko nabasag ni Calix sa rebat yun, na mas marami pang rebat. Presal kaso sobrang hirap i-judge, tsaka nag-matter rin sa akin sino kung huling bumarat si Calix, so mas naiwan yung energy niya. Yes. Tsaka yung energy ni Calix, feeling ko mas pang battle yung aggression ni Calix. So Yes. 1 Eds, 2 Calix, pero 3 pantay lang, pero either way 3 Calix. Ito si Blizzard to sa FRBL. Blizzard, Oh, binoto diba? ko si So, diba? Blizzard, diba? Calix. Round 1 nakuha ni Eds yun kasi mas mas maganda yung mga linya niya, tsaka direkta ka talaga kay Calix. Si Calix naman, nung bumanat na siya, parang hinahanapan ko siya ng talagang tatama kay Eds na malakas na linya, pero konti lang yung mga bumanat sa kanyang linya para kay Eds. Ngayon sa round 2, ang ina yung pagyakap ni Paldogs kay Eds, parang naging sa round 2 ni Calix, pero ay round 1 pala ni Calix. Pero tinabla ko yun kasi kung babasihin mo sa linya ni mas yun, naging direkta na yung banat ni Eds talaga kay Calix compare do sa round 1 na si Calix hindi siya tumalab dun kay sa round 1 ni Eds. Kaya sa round 2 parang dikit yung nila. So sa round 3 si Calix nakuha niya na kasi mas direkta na yung niya kay Eds. So kung pagbabasihan ko yung round 1 at round 3, mas maganda yung linya ni Calix ng round 3 compare do sa round 1 ni Eds. Okay. Maganda naman yung kumbaga 40%, 60% yung third round ni Calix. So doon na lang ako nag-base. Tabla sila. Round 1 40% para kay Eds. Round 2 tie. Round 3 60% kay Calix. So magandang laban pa rin yun. Congrats. Yun, binoto ko si Calix, sobrang solid. Gago. Yun lang yung boto. So, ayun, no? Wala na mabang explanation. Shoutout, Jason Cabe. Wala man tayo naging kapares na vote doon. No? Yung kay Eds na bumoto. Sino ba bumoto kay Eds, no? So, hindi ko na masyadong napakinggan ang ingay doon sa likod, pero walang problema. So, ayun. Shoutout, Jason Cabe. Sana nagustuhan mo yung pag-review ko sa Eds vs Calix na request mo. So, ayun lang. Next tayo. Motos pa rin. Hanap tayo dito. Alam ko meron pa akong may mga battle pa dito or request dito sa Motos no? Kaya babalikan natin yan sa mga susunod. So, ayun. Eds vs Calix. And congrats sa dalawang MC. Shoutout, Jason Cabe. See you sa next na battle. Review battle, mga kumag. Peace out.